hindi batas ng taong bayan. Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas. Batas ng Pilipinas, walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces. Para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng Sokmen o media. May gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administrasyon ang walang iya. Bakit ko nasabi yun? Tagal ko nagsubaybay eh. Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas. Ng batas ng Pilipinas, walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces. Para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng Sokmen o media. May gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administrasyon ang walang iya. Bakit ko nasabi yun? Tagal ko nagsubaybay eh. Lagi na lang panakot yung batas. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Congressman! Hey, Congressman! Hinamon ko kayo! Hey! Iparinig nyo yung mga vloggers. Mayroon ba kayo kontak sa loob? Para marinig nila. Inyo sa taong bayan kayo. Ha? Kasi nga, kaya nga gusto ko, pagpasok ko kanina sa Aguinaldo, gusto ko yung protect. Binasa ko yung protect the Filipino people and state. Ang problema, nawala na yung protect. Pati people, nawala na rin. Protect the mga compliment. Oo, protect. Pakiusap ko lang ang process. Sabi nga ni Jose Castro, sana mautog ang AFP. Ay, ang inyong mandato, protektahan nyo ang taong bayan. Kayo naman Philippine National Police, protect and service to the people. So alam na natin yun. Basta walang violation kaming ginagawa, hayaan nyo lang kami. Kasi kami ay naghahayag lang ng damdamin sa mga gobyerno nandyan ngayon. Alam nyo sa totoo lang, nagmula ako kay Marcos Sr. Ako po ay Marcos Loyalist.
Pero bumitaw ako dahil alam ko, niluloko ang taong bayan. Tama! Niluloko yan sa 6 billion na yung tulong ko kaya kay Marcos sa eleksyon. Tapos ngayon, bumitaw ako kasi alam ko, hindi naman si Pangulong Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Tama! Sino? Si First Lady! Ay, First Lady! Mabuti na lang, hindi ako Andres eh. Pag ako Andres ni Saya, si Kong Mike. Kasi nga, ganito yan. Oo. Para masunod si First Lady, Oo. pinabangag niya muna si Marcos. Yun! Pinakuting Pinakuking niya muna bago niya utusan. Pero may narinig ako yung threesome. Narinig ko lang. Ay, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko rin alam yun. Ako dyan. Hindi ko alam yung threesome. Narinig ko lang. Hindi ko na ituloy. Hindi ko pala alam yun eh. Si Ma'am Astrao, alam niya. Okay. Pero private life nila yun. Ngayon bilang Pangulo, dapat magiging huwaran tayo. Pero baka makalimutan ko, ano? Ang gusto ko talaga panawagan, Congressman! Hey, Congressman! Hinahamon ko kayo! Hey! Iparinig niyo yung mga vloggers. Mayroon ba kayong kontak sa loob? Para marinig nila. Wala na si Congressman Kiko eh. Mayroon daw, mayroon. Hey, Congressman! Mga dishonorable! Mga walang iya kayo! Huwag niyo ubusin ang kaban ng bayan! Ama! Magtira naman kayo sa 2028, ha? 2028, baka wala ng kaban ng bayan. Magtira kayo. Pag naubos ang pera ng kaban ng bayan by 2028, ang taong bayan ang maninigil sa inyo. Kami ay mamamasyal sa inyong bahay. Alam namin lahat ng bahay ninyo. Kahit nasa Forbes Park kayo, tumira. Kaya namin lusubin. Mali. Mamamasyal kami, mamamasko pala kami. Hindi pala lulusubin. Mamamasyal kami, mamasko. Kami sa Malacanang. December 25, pwede tayo pumunta ng Malacanang eh. Pwede? Pwede? Schedule natin 25, ano? Wala! Mamamasko tayo! Walang titigil! Kaya hindi Hanggat natin walang sobre. bumababa. Kaya hindi natin sobre. Marami ako sobre yata. Okay. Ang gusto ko lang talaga. Kaya kami narito mga kaibigan. Gusto lang. Malita. Ubus na yung malita eh. Sobre na lang natira. Okay. Kaya kami narito ngayon sa harapan ninyo mga kaibigan. Gusto lang namin talaga na panawagan ang mga dishonorable congressman. Kasi nga, hindi nagigising ang kanilang puso. Sana by December 25, mga congressman, sana naman maawa kayo sa kaban ng bayan. Huwag niyong lapastanganin o huwag niyong retain ang kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Nagtataka nga ako sa congressman. Ikaw, matik na. Ikaw ba, yung congressman, hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nagtataka dahil alam ko ang mga congressman ay mga kurakot! Ha? Kurakot ba lahat ng congressman? 10 lang ang matitino dyan! Hindi, baka next year marami na. Isusuko nila yung mga ninakaw nila. Naku po! Oy, congressman! Bago sa susunod na taon, sana magbago ang isip ninyo. Ibalik nyo na yung ninakaw nyong pera kaban-kaban. Noon, ang narinig ko noon, 1,000 lang ang nawawala, ninanakaw. Noong nakarang administrasyon, milyon lang yung narinig ko na ninanakaw. Ngayong administrasyon, bilyon, trilyon pa! Grabe. Mga walang hiyang congressman. Grabe. Dati milyon lang narinig ko, ngayon bilyon. Alam nyo po mga kaibigan, pag nakarinig ka ng korupsyon na milyon, parang normal na lang yung milyon. Pero pag bilyon, uy, malaki-laki yun malaki yung bilyon. Tapos, hindi pa sila kontentado sa bilyon ng pesos, trilyon pa. Nako, wala na. Mga walang hiya. Walang hiya. Paano na yung magiging presidente by 2028? Wala ng pera. Maghihirap. Wag nang hantayin ng 2028 Huwag nyo na hintayin ang 2020 mga kababayang Pilipino. Sana marinig nyo ang aming panawagan. Dishonorable Congressman, sana marinig ninyo. By 2026, magbago na kayo. Maraming salamat at maraming pa magsasalita
At baka ulitin ko, sasabihin ko, maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Maraming salamat. Maraming salamat po, Retired Colonel Mitran. Mabuhay daw ang mga kasundaluhan. Mabuhay daw ang mga kapulisan. Mabuhay ang matitinong kasundaluhan. Mabuhay ang matitinong kapulisan. Pero ito mga kababayan, naaawa lamang po ako sa ating mga kasamahan na mga kapulisan na mababa ang kanilang tungkulin pa sa ngayon. Dahil sila ang umaharap at sumasalo ng galit ng mga ordinaryong Pilipino habang ang kanilang mga boss ay nasa loob ng opisina, naka-aircon at nakadayaper ng kaban ng bayan. At nakadayaper, putang inas, nakadayaper sa Malacanang at sumususo sa kaban ng bayan. Akala ko matanda na si Marcos, yun pala sumususo pa sa kaban naman ng bayan. Ngayon, tinuturuan niya na, tinitrain niya na ang kanyang Sandro Marcos na dapat bata ka pa lang, magaling ka na magnakaw sa kaban ng bayan. Yun lamang po at ngayon, pakinggan natin